Salam salam, assalamualaikum, good evening sa inyo. For today's video, magluluto tayo ng piyaran a bakas a may badak. Piyaran a bakas sa badak. Ang tawag sa amin dito is bakas, ito yung badak. Yung gagamitin ko yung nasal dilata. Talagyan ng niyog at saka gata. Tapos paranan. Means paran is yung matagalan na pagluluto hanggang kuwan sa kanya yung lasa. Tingnan natin, panoorin ang video. So ngayon isa-slice ko yan siya, then nalagyan natin ng mga palapa. Okay, samahan niyo ako. Iluluto muna natin separately yung badak. Ito yung jackfruit, hindi siya hinog na jackfruit. Separate siya ang iluluto muna nang medyo matagal. Lalagyan natin ng turmeric or yellow, pang yellow. Para maging yellow ang kulay niya, lalagyan ng turmeric. Yan, lalagyan natin siya ng turmeric. Yan. Para ang labas niya is yellow. Yan ang kulay ng mga luto namin. Maranaw na luto. Medyo matagal ito hanggang maluto yan. Tapos mamaya idadagdag natin doon sa bakas. Yan. Matagal medyo yan kasi kunti lang tatlong lata. So kunti lang ang takpan natin. Ito na yung bakas. Hindi, yun yung mga part na hindi isasama. Ito yung mga part na hindi isasama kasi yan yung mga yan. Tapos ito yung meat niya mismo ang isasama natin. Yan ang iluluto natin. Na-slice ko na siya. At saka napilian na rin kung ano yung mga ilalagay natin sa piyar na bakas. Yan. Mag-prepare naman tayo ngayon ng palapa. Yung palapa naman na ito, yan yung mga meat niya. Yan ang masarap dyan. Tapos ito yung ulo, tapos ito yung part na hindi sasama. Ito yung mga tinik naman sa side. Yan, yan. Ayun. So yan lang, ito lang yung isasama natin. Tiro. Ngayon, ito naman gagawin ko is palapa. Dahil wala tayong sakurab dito, instead of sakurab, gagamitin natin is itong scallion or onion tawag sa sibuyas dahon. Siyempre, dadamihan natin ng sili at itong ginger. So, gagawa tayo ngayon ng palapa. So, pina-high-tech instead na yung sumbuyo o tigiran na gagamit tayo ng food processor. Sa tatlong ingredients na ito, makakagawa na tayo ng palapa. So, hindi man siya ganun ka strong, katulad ng palapa sa galing sa Pinas kasi sakurab yung gamit, pero pwede na yan, carry na yan. So, magkuha na tayo ng palapa. Magkuha na tayo ng ating spices or palapa. Lalagyan natin ang mga ginger. So, dalawang batch ito kasi medyo marami. Lalagyan natin ng spring onion. Yung ating sili. Slice lang natin ang ating sili. Masyadong, yan. At saka, ginger. Marami siyang sili talaga. Kasi yan ang sikreto para masarap. The more manghang, the more delicious, the better. Yan na ang ating palapa. Yan na siya. So, hindi naman ito masyadong manghang kasi iba yung yan na siya. Ay, manong hindi na slice. Hindi manong hindi na. Yan ang ipapalapan natin dun sa ating bakas. Yan. Manghang siya. Is garlic and onion. Lagyan din natin yan ng garlic at saka yan garlic. Yung nilagyan natin ng onion at saka garlic. Yan naman ang ating food processor. Ayan, diba dati? Ngayon, dito na tayo sa part na i-arrange natin yung isda at saka yung mga spices dito sa kaldero. Tapos, parang imamarinate. Yes, imamarinate natin kahit mga 30 minutes yan bago isasalang sa apoy.
bago natin iluluto, imamarinate natin sa mga spices na ginawa natin. Ito siya, yung palapa, ang dami. So, ito, i-arrange natin. Tulad niyan, dito to. Itong mga isda, pag inaalis ko yung may mga tinik, hatiin natin yan. Yan. May tinik eh, matinik. Then, ito naman, hatiin din natin yan. May mga tinik, alisin yung tinik. Tapos dyan. Then, hatiin natin. Pangarada dapat yan, ay di mapangarada. Kutsilyo. Tapos dyan sa first layer natin, lalagyan natin siya ng ayan. Lagyan natin ng palapa. Yan. First layer yan, lalagyan na natin siya ng palapa. Yan. Medyo marami-rami. Lagyan natin siya ng mga sili. Kasi yan ang magpapalasa sa kanya itong palapa. Tapos lagyan natin ng onions. First layer pa lang yan. Yan dyan. Ito naman is garlic. Pero hindi dadami ng garlic ay papait nito. Ayan. Tapos lagyan na naman natin yung ibang part. Yan, dyan na naman yan. Yung badak, niliprit na natin. Yan siya. Lagyan na naman natin dito. Tapos lalagyan na naman ng palapa. Tapos dapat hindi ito siya masusunog. Hindi siya masunog. Saka hindi siya hinahalo para hindi madurog ang mga isda. Yan, nalisin yung mga lalagyan pala ng turmeric. Natin lalagyan ng turmeric. Yan. Yan, lalagyan natin ng turmeric. Dapat pala dun sa pailalim din. Dun sa ilalim, lagyan din natin dun sa ilalim. Yung turmeric. Yan. Tapos, lagyan ulit natin ng spices. Yan. Tapos ito. Titigiran at waranan. Sa palapa. Then, lagyan natin yung iba. Actually, tambak lang natin dyan. Puputol-putulin natin. Putol-putulin. Ayan. Dapat kasi na-slice kasi wala akong magandang kutsilyo. Kasi mga ulo. Lagyan natin dyan yung mga ulo. Dyan. Dyan. Tapos yung badak dyan natin ilagay. Ayan. Ayan. Yan na ang ating yan, lagyan ulit ng turmeric. Sa pang-third layer na yan siya. Yan. Tapos, imamarinate lang natin yan dyan. Saka natin isasalang sa apoy. Lalagyan natin ng salt. At yan na. Yan ang iluluto ng matagal para piyaro na badaka, may bakas o piyar na bakas. Yan, ito lalagyan pa natin ng coconut or niyog. Grated coconut. Ito yung nakukuha namin dito na coconut is frozen na fresh. Hindi siya yung desiccated coconut. Fresh yan siya. Lalagay din natin dyan. Yan. Ang ating coconut. Oh, sarap. At sa ilalim pala kanina na ilagay natin. Ilagyan dapat natin kanina. Pero kalahati lang ito. Kasi yung badak, ilalagay pa yung badak. Kalahati lang siguro ito. Lagay natin doon. Yan, lagay natin doon ang ating badak. Ang ating niyog. Siguro hatiin natin. Yan, lagay natin dyan. Yan. 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 Yan natin ang niyog. Kapag na sa ilalim ito.
Ilagay dito sa ilalim. Yan. Yan. Mamarinig natin yan sa palapa. Yan. Hindi pa tapos. May mga ilalagay pa tayong red bell pepper tsaka green bell pepper. Yan. Punong-puno ng spices at pampalasa. Tapos dun sa ilalim. Dun sa ilalim. Ilagay natin. Dun sa ilalim. Yun. Yan. Tapos, yan. Meron pa ang idadagdag dyan yung ating badak. Iluluto na natin siya. Yan. After na marinate ng mga siguro 30 minutes to 1 hour. Alagyan siyempre natin ng tubig. Yung gata. Yan, yung gata. Para hindi siya masunog. Siyempre kailangan may tubig o may sabaw. Yan, ang ating tinimplahang gata. Yan, para yan ang sabaw niya. Tapos lalagyan na natin siya ng apoy. Yan. Paanda rin na natin ng apoy. Samahin ng apoy lang siya. Tapos matagal mga 1 oras. Ganun. Lagyan natin yung badak. Yan. Hindi pa natin nailagay yung badak. Ito yung mga iniprecook na natin na badak. Ayan. Ito yung ating badak. Ilalagay din natin yan. Okay. Mahalo yan. Ipunong-puno yung ating kaldero. Maliit kasi yung kaldero natin. Pero yan. Yan. Yan ang piyara na badak. Mamaya balikan natin. Atin yung ating bakas. Walang bakas ng kahapon. Ang bakas ng kahapon. Wow, ayan na siya. Ayan na. Nagyan ko kasi ng minuto. Ayan na ang ating bakas. Ayan yung badak. Ayan yung badak. Ayan yung bakas. Ayan yung bakas. Palitan na natin ang apoy. Makalat pa yan na iluluto. Ginawa ko na siyang 2 kaldero kasi hindi magkasya dyan yung isa dito. Ayan. Dyan yung iba. Kasi hindi na magkasya dyan. Yung mga ulo niya. Ayan na ang ating bakas. Ang bakas ng kahapon. Nagdulog na yung mga isda. Ayun naman. Ayun na po. Ayun naman. Dalawa sila. Ayun yung isa. Matagal pa yung iluluto. Ayun yung isa. Matagal pa yan natin pa yung magkumunti yung tuto sa sabaw niya. Yan na yung bakas. Sarap-sarap yan. Na yung bakas. Kakain ako yan ng ulam ko.